mic test, ayun. Hi guys, my name is Phil Dada and welcome to Phil Dada Vlogs. I'm a vlogger from the Philippines, a small-time vlogger from the Philippines. Ganda ng location ng hotel na to kasi nasa center talaga siya. Right now guys, nandito kami sa Times Square, New York. Can you see that guys? Grabe guys, oh. Can you see that? Parang itong East Hamptons guys, is parang mga millionaires lot siya dito sa US. Habang tayo ay nasa Davao City, maraming salamat kay Miss Banji Kua at binigyan niya tayo ng sponsorship dito sa Apple View Hotel. Ang ganda ng rooms nila. Medyo makalat na ngayon dahil nakahiga na ako at nakapag-rest na ako. Thank you so much Banji Kua and sa Apple View Hotel Davao, maraming salamat. You know, Apple View Hotel, bata pa lang ako, sikat na talaga itong Apple View Hotel. Parang ito lang yung tumatatak sa utak ko pag dating sa hotel dito sa Davao. For me, 100% I will keep on coming back here for as long as sponsor ako ni Banji Kua. Banji, thank you very much. So yun guys, the last upload I think was March ba? April? Hindi ko na alam, hindi ko na maalala. It's all about my heartbreak story guys, diba? Today as I'm filming this video guys, it's March 27. This is supposed to be our 13th year anniversary, but 2021, my ex-partner call it quits. Nakipaghiwalay siya sa akin. That heartbreak story, medyo ano siya, parang natagalan ako mag-move on. And even until now, guys, I'm still having difficulties of, you know, letting go of that past of mine, you know. Sabihin nyo na sigurong baliw ako, si Raulo ako, wala akong magawa kasi alipin lang ako ng aking nararamdaman. And the truth of the matter is, nahirapan talaga akong let go doon sa ex ko, doon sa previous relationship ko. And kanya-kanya kasi tayo ng personalidad is, huwag nyo i-insist na kayo dapat ganito, ganyan, ganito, ganyan. Ako to, iba kayo. So kayo na lang mag-ako. Hindi ko pwedeng ilublob ang sarili ko, ang mga katawan ko para matuto ako na dapat mag-move on na ako. Kung nahihirapan akong mag-move on, let it be, okay? Ako naman to, hindi naman kayo eh. Kanya-kanya talaga tayo ng ng personality. Okay? Kanya-kanya tayo ng pag-uugali. So yun guys, at the moment guys, nandito ako sa Davao City dahil umuwi ako noong December 2023 to celebrate my birthday. Pero yung nadatnan ko dito, medyo nagkasakit ng malala si nanay. Oo. Kaya parang dumating na ako sa point na parang dasal na lang ang kinakapitan ko. Dahil parang, ewan ko, first time ko nakita na ganun kalala ang nanay ko. Masama mang sabihin, pero parang muntik na akong sumusurrender at talagang parang nilip up ko na kay Lord yung yung buhay ng nanay ko at kung ano man ang gusto niyang mangyari. Parang ganong level na ako kasi parang, my God, kung nakita niyo yung nanay ko, sobrang hinang-hina talaga siya at bumagsak talaga ang katawan niya. And that's the reason why na hindi na ako bumalik sa Manila. It's because gusto kong tutukan personal ang nanay ko. That's the truth of the matter. Ano yung maingay dyan? Kaloka tong mga taong to. So may mga dumadaan guys, I don't know. So ayun guys. So I decided, bigla akong na-realize na parang I think this is the right time na i-devote ko na talaga yung oras ko at panahon ko sa nanay ko. Kasi parang, you know, alam nyo naman guys that I'm a mama's boy and I cannot imagine life without my mother. So parang ang lungkot ng buhay kung darating ako sa point na mag-isa na lang ako. Kung sakali mang iiwanan na ako ng nanay ko. Although, tinatanggap ko na rin naman yan dahil lahat naman tayo ay mapupunta doon. Although medyo mahirap lang tanggapin. But as of now, I'm grateful kasi kahit papano nakabawi na ng konti. She's recovering. Maraming salamat kay Dr. Mervin Marcos na isang specialista sa pulmonary. Kaya I think yung mga reseta niya talaga malaking bagay dahil gumaling talaga ang nanay ko. Plus of course, I will not discount yung pag-aalaga ko kasi personal at hands-on talaga akong nag-aalaga sa nanay ko, pati yung inom ng gamot niya, pati pagkain niya and everything. So ako talaga ang tumututok. So
ayun, malaking bagay. Sana i-lead ako ni Lord kasi parang nahihirapan akong iwanan ang nanay ko ngayon. Parang ayokong mag-regret na pag-uwi ko sa Manila tapos magkakasakit na naman siya. Alam mo yun, parang I just wanna give my 100% dedication at devotion sa nanay ko habang ngayon ay nagre-recover siya. And I wanna enjoy the time with her while she is recovering. Alam niyo yung ganon. And yes, dumating na rin ako sa point na gusto ko na lang talaga magkatabi ang nanay ko. Although hindi kami masyadong magkakaintindihan dahil alam mo may nanay is 88 years old and it's so hard to get along with her. You know, when you have an 88-year-old mom, it's not a joke to take care of her. Medyo may mga kakaibang behavior na ang nanay ko. Parang paunti-unti na siyang bumabalik sa pagkabata niya. Although, wala naman siyang Alzheimer's or wala naman siyang dementia. Pero yung may mga galawan siya na hindi ako makarelate. So, kailangan mo siyang i-guide. Kailangan mo siyang i-educate. At kailangan mo siyang i-correct. Kasi hindi pwede sa akin na itutolerate na lang siya kung ano yung mga nakikita kong mali na mga ginagawa niya. It's hard. Sa lahat ng mga kabataan dyan na may sobrang pagmamahal at dedikasyon at devotion sa nanay nila at sa mga magulang nila, congratulations, hats off ako dahil ako mismo right now para akong newbie sa pag-aalaga sa nanay ko, isa akong baguhan and nanganganay pa ako, hindi ko alam kung paano but I am trying and I am learning and I don't have plans of giving up although there are times that I want to, it's just that committed ako. Naalagaan ko talaga ang nanay ko. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng resources because I'm not in Manila anymore. I am here in Davao and I don't have income here. So hindi ko alam, tinadasal ko na lang. Tawag dyan? Kumakapit na lang ako sa dasal na sana i-lead ako ni Lord kung saan ako makakakuha ng resources para masuportahan ko yung needs ng nanay ko. But, you know, my love towards my mother is bigger than my worries about that resources. Alam niyo yung ganon? And my faith to my God is bigger than my worries. Kasi lagi kong naiisip, yung sakripisyo ng mga nanay natin sa atin, nung mga bata pa tayo na kaagapay sila ng mga teacher natin sa school, 'di ba? Our nanay was our first teacher when we were kids. Our parents were our teachers when we were kids. Ngayon, nadadala ko yung sarili ko doon sa panahon kung saan nung bata ako, inaalagaan din ako ng nanay ko at ini-educate din ako ng nanay ko. Bumalik ako dun sa panahon na ako naman, yung role naman ng nanay ko, ako naman ang gumanap ngayon. But I am a work in progress. I will continue learning on how to become an ideal son, on how to be a good son. And I am still learning kung paano ko ibalik sa aking nanay yung utang na loob na naging utang na loob ko sa kanya bilang isang nanay at bilang isang anak niya. Maybe I will try to become a full-time vlogger here and maybe you guys can support me para may pambili ako ng insurance sa nanay ko at may pambayad ako sa bills na namin ng nanay ko while I am here in Davao. So, yun ang latest update sa aking buhay. So, hopefully, magkaroon ako ng chance na gumawa ng marami pang video. But as of now, I hope you can press that notification bell para ma-notify kayo pag meron akong mga bagong upload na video. So, again, thank you very much kay Banji Kua sa pagbigay sa akin ng sponsorship dito sa Apo View Hotel, Davao. Until my next vlog guys, sana makita-kita tayo sa aking mga susunod na videos at sana ay masuportahan ninyo palagi ang aking mga videos at sana ay mag-comment kayo at magkaroon tayo ng interaction dito sa comment section at sana ay ma-share nyo rin ang aking videos. Until my next vlog guys, thank you very much. Bye everybody!